Okay, so I like this comment here. Na-try ko before 250 GSM sa printer namin. Okay naman, nakapag-print naman. Wala naman nangyari sa brother printer namin. I decided to reply this comment kasi may sumunod sa kanya na nag-comment din ng almost the same point that you guys are trying to make. Okay, so to answer your question, first of all, as I have mentioned in that video kung saan kayo nag-comment, safe siya kahit hanggang 300 GSM. Yes. So, how much more kung 250? Because, ang sinasabi ko kasi is dito sa likod. So, yung sa feeder niya. Pag dito mo pinapadaan yung papel, talagang kahit makapal yan, no? Kasi parang ganito yan naka-feeder. So, pumapasok, madali lang niya mahila papasok yung papel. Now, what I'm referring is the paper tray. Pag dito, makapal. So, pag ipapasok mo dyan yung papel, hilay niya yan papasok, then ifo-fold niya. So, doon nagkakaroon ng problem pag makapal. Kasi hindi niya ma-fold. Okay? Hindi niya ma-fold doon kasi makapal. So, parang sumasabit siya doon sa likod ng printer. Ayan. So, second thing is, we are all free to experiment with our printers, especially you guys. Tignan niyo kung ano yung kaya niya talaga. Actually, ito, kahit makapal din na papel, as long as hindi sobrang kapal, like 200 or 180, ganun, I think kaya naman niya. Pero ako, to be safe, hindi ko ginagawa sa printer ko because gusto ko magtagal. Now, in using photo papers like 250, yung sa amin, pinaka-standard 230 talaga kami nag-i-stick. Kasi, yun yung proven and tested na namin for such a very long time na nagpo-printing business kami. Now, the point that I'm trying to make here is the longevity of the printer, yung lifespan niya. Normally, 2 years yung lifespan ng printer, no? Pinaka-normal yan. Kung umabot yun ng 3 to 5 years, katulad ng printers namin, ibig sabihin magaling ka mag-alaga. Okay? That is why I'm advising na mag-stick tayo, especially if you are in printing business, meaning lagi talagang bugbog yung printer mo, mag-stick ka doon sa pinaka-standard na hindi masyadong nahirapan yung printer mo. Kasi yung mga gamit natin dito sa shop natin, itong mga printers natin, laminating, and so on, lahat yan, no? Parang kotse lang yan. Say for example, meron kayong kotse ng kapitbahay mo. Now, every day, same routine kayo kasi magkatrabaho pa kayo. Kaya lang, ikaw, ang kargada mo, everyday is loaded. Kumbaga, 10 yung karga mo, siya lang mag-isa. Now, sino sa tingin mo yung mas madaling maluma? Sino sa tingin mo yung mayroong kotse na mas magtatagal? Kaninong kotse, 'di ba? Of course, yung sa kanya kasi hindi bugbog yung printer niya. Mas magbigat lagi yung dala ng kotse mo. So, ganun din yung sa printer natin. The more na mas nabibigatan siya doon sa pinapasok natin, the more na mas hindi siya magtatagal, ano? So, pag makapal kasi, the more na makapal siya, the more na mas mahirap siyang ipasok. The more naman na mas manipis, katulad naman ng bond paper, nakikita naman natin, di ba? Ang dali niyang mahila sa loob ng yung bond paper compared to photo papers. Now, after all, at the end of the day, that is your printer, decision mo yan, and pera mo yan, no? So, hopefully, kahit pa paano magtagal yung mga printers natin. After all, ROI yung pinaka-importante dyan. Mabawi natin yung panabili natin ng printer. While at the same time, matagal pa siya masira para mas malaki yung kitain natin. Because at the end of the day, bibili pa rin tayo ng printer. Katulad ng mga cellphone natin, kailangan talaga natin mag-update sa mga latest. Ayan. Especially sa business. Alright, so, I hope that answers this comment. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye!